Magandang araw po sa ating lahat. I'm Raymond Marty Victorino. I'm a graduate of Bachelor of Science in Accountancy sa Polytechnic University of the Philippines. And I'm now the current National Director ng Youth on the Rock. It is a socio-civic organization na ang aim ay makapag-produce ng isang generation of leaders na kung saan sila ay godly, patriotic, and excellent leaders. So, we are doing that for more than 20 years na, no. Nakakatuwa dahil maraming mga kabataan ang talagang naging part ng movement na to because they embrace change. I'm so glad na ma-meet kayo ngayon because our topic for this day, ito ay tungkol sa pagbabago tulad ng aming ginagawa because our topic entitled Unleashing Creativity and innovation for future entrepreneurship. So, simple lang naman ang mga goals ko for this day para sa inyong lahat. So, syempre, as an entrepreneur, mahalaga, ma-define natin ano ba talaga ang isang entrepreneur or entrepreneurship, ano ba talaga ang ibig sabihin nito. With that, let me share some stories then ng mga successful, no, na talagang mga business owners, entrepreneurs na hindi lang basta kumita ng pera or yumaman, pero talagang meron silang na-meet na market needs na kung saan nakatulong ito sa kanilang bansa. And syempre, makikita din natin dito at maintindihan natin ano ba yung negative, no, na resulta kapag yung isang entrepreneur is wala siyang creativity or wala siyang innovation na ginagawa. At syempre, sasagutin din natin at hayaan nyo na as we go along dito sa topic na to, ma-discover nyo rin, no, kung paano ba at magising tayong lahat, no, at magkaroon tayo ng tinatawag, sabi nga nila is entrepreneurial spirit, no, ang bawat isa na talagang magkaroon ng creativity and innovation. So, to begin this topic, no, I have a question para sa lahat po na nandito ngayon at lahat po na nakikinig ngayon. So, as an entrepreneur, how do you differentiate yourself in a saturated market where it feels like, alam mo yun, every idea has already been explored by someone else. So, sa madaling salita, bilang isang individual, paano ka kaya mangingibabaw sa mundong parang ang lahat na nang pwede mong maisip, no, lahat ng ideas, halos naisip na ng iba. So, alam mo yun, paano ka sisikat, paano ka makikilala, or kung magtatayo ka ng business, paano ba yan magte-trending? So, mga ganyan. So, let us start, no, by defining who is an entrepreneur. Sino ba ang isang entrepreneur? Dito rin natin makikita ano ba talaga ibig sabihin ng entrepreneurship. So, may mga tao, sabi nila, ang isang entrepreneur daw, pag narinig nila to, no, parang may nagbabasa tenga nila, at ang naisip nila sa isang entrepreneur ay parang trailblazer, gano'n. O kaya, sinabi mong entrepreneur, sila yung mga taong innovative, 'di ba? Tama? They are the problem solvers, no? Kasi mahilig sila talagang mag-offer ng solutions. They are so passionate sa kanilang ginagawa, especially pag meron silang naumpisahan and so on. So, itong mga nabanggit natin, ito ay tama naman lahat yan. These are the traits, no, na hopefully bilang isang entrepreneur talagang meron silang ganyang klase ng quality. But also remember, at its core, no, yung talagang pinaguhugutan ng entrepreneur is actually sila yung someone na talagang nakakita ng pangangailangan. They see the need, and dahil nakita nila tong burden na to, dahil nakita nila na may kailangan ni address na isang issue, they take, no, the financial risk para mag-start ng isang business. Para saan? Para i-fulfill yung pangangailangan na yon. So, ibig sabihin, ang isang entrepreneur pala, kapag
nag-start siya ng business ay hindi lang dahil gusto niyang kumita ng pera or hindi lang dahil yumaman. Actually, ang isang totoong entrepreneur, sila yung mga taong nakakita ng isang pangangailangan at dahil sa kagustuhan nila na isolve yung problema na yun or yung issue na yun, magte-take sila ng isang risk or susubukan nila na solusyonan yung isang problema by starting a business para ma-fill in yung pangangailangan na nakita nila. Ganun daw ang isang totoong entrepreneur. So, there are people, no, and meron akong mga babanggitin sa inyo na mga tao na marahil kilala nyo sila, no, na mga nag-start talaga ng business. They are entrepreneurs na hindi lang mga kilala, no, but they started na talagang in-identify nila na merong pangangailangan na dapat tayong solusyonan at sila din ay nakahanap ng solusyon para dito. So, unang-una dyan na makikilala natin, di ba? Kilala nyo to. Sino to? Si Mark Zuckerberg. Tama ba? Si Mark Zuckerberg. So, alam nyo ba, si Mark Zuckerberg ay isang, syempre, kilala natin siya ngayon. Siya ang founder ng Facebook. Pero alam nyo, bago niya in-establish yung social media networking platform na yan, ay ang naisip niya kasi, paano kaya, di ba ang dilemma kasi talaga, paano ka makikipag-communicate sa ibang tao? So, through online platform, no, nakagawa si Mark Zuckerberg ng isang technology talaga or ng isang para masasabi nating invention, no, through social media na kung saan mako-connect niya yung dalawang tao or more than two persons. So, he founded Facebook, which has since become one of the largest, no, and the most influential social media platforms globally na nagpo-fulfill ng isang need para magkaroon ng connection at ng communication. Okay? Pangalawa, makikita natin dito, kilala nyo din siguro to, si Elon Musk. Si Musk daw, no, nung nakita niya yung pangailangan na magkaroon ng sustainable transformation at gusto niya rin kasi na, alam mo yung malinis yung ginagamit na energy solutions, doon niya naisip na bumuo ng Tesla. So, ano bang function ng Tesla? Actually, ang goal nila ay mag-produce ng mga electric vehicles. Diba? Meron ba kayo nun? Mga sasakyan, electric cars, no? Ayun ang goal nila. And Solar City, now, part na din yun ng Tesla to promote yung solar energy. So, itong venture, no, is to really reduce yung reliance natin sa fuel, sa fossil fuels, para malabanan natin yung climate change. At isa pa, no, na isang entrepreneur din, na actually, hindi lang familiar siguro yung pangalan nito sa inyo. Pero alam ko, may idea kayo dito. Okay? Si Reed Hastings. Okay? Kilala niyo ba siya? Si Reed Hastings. So, si Hastings daw ay actually, na-recognize niya yung pangangailangan ng isang convenient, no, and affordable way para ma-access yung entertainment content. 'Di ba? Bilang mga Pilipino, syempre lagi tayo naghahanap ng leisure every time na pagod tayo. And alam nyo ba, si Reed Hastings, alam nyo kung ano yung na-imbento niya or na-found niya? Walang iba kundi ang Netflix. Okay? Sino dito nanonood ng Netflix? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo anong series na yung pinapanood mo ngayon. Okay? So, ang Netflix, no, alam nating lahat, this is a streaming service na talagang noon wala pa yan, pero nung na-found yan, talagang nagkaroon ng revolution, no? The way people, kung paano sila manood ng pelikula. Imbis na pumunta pa ng sine, tama ba? Imbis na, alam mo yon, bumili ng CD, anong gagawin? Mag-install na lang ng Netflix at mag-subscribe. At dahil doon, no, si Reed Hastings talagang sumikat siya, no, or
kahit yung resources niya talagang lumaki, no, yung business niya. Okay? Because yung Netflix subscription, no, ayan ay talagang ah, nagkaroon, no, ng breakthrough pagdating sa movies. Okay? At syempre, nakita din natin na even yung mga traditional na video ways noon para makapanood yung tao, talagang tinalo niya ng business niya. Okay? Ang isa pa na gusto kong i-share sa inyo na isang business din, pero ito ay hindi katulad ng tatlong una kong nabanggit, ay yung Kodak. Okay? So, meron isang story ng isang business owner din na ang pangalan niya ay si George Eastman. Actually, nung panahon niya, siya ay isang famous entrepreneur na talagang magaling pagdating sa creativity and innovation. Okay? Siguro, hindi ko sure kung meron kayong idea about sa Kodak, pero kung narinig nyo na to, siguradong alam din to ng mga magulang nyo. Kasi bago pa magkaroon ng mga cellular phones, no, na may mga magagandang camera, tulad ng iPhone, okay, ang nauna talaga doon ay walang iba kundi yung Kodak. Ayan. Yung Kodak, actually, na-pioneer siya because of photography industry. So, ilang taon din, no, yung success nitong film-based camera and products ng Kodak. But however, no, as digital photography began to gain traction in the late 20th century, actually, no, nagbabago na nga yung season, no, ng mundo natin, si George Eastman, very hesitant siya, no, na i-embrace yung bagong technology. So, kahit na nalaman niya na yung potential from using films, kasi noon using films, para maging digitalized na lahat or yung camera, hindi pa rin siya nagbago ng kanyang way kung paano niya pinapatakbo yung business. So, sadly, nung kinumit ni Eastman yung sarili niya na hanggang doon na lang, talagang film-based model na yung gagawin niya. At dahil naniniwala siya na yung film photography ay talagang magko-continue yan at magdo-dominate talaga yan ng market, hinayaan niya lang yung digital photography. Yung naging resulta nito is, syempre, bumagsak yung kanyang industry. Okay? So, Kodak's failure to adapt the digital revolution proved costly. So, yung mga competitors niya tuloy ngayon, katulad ng Canon, ng Nikon, di ba? Yung mga camera na yan, sila yung mga nag-embrace sa digital technology. Sila ngayon yung nagkaroon ng significant share sa market. So, actually, no, sinubukan pa naman ng Kodak na, alam mo yon, pasukin yung digital camera market. Pero, nakakalungkot lang is too late na para sa kanila. So, nung 2012, actually, nag-file sila ng bankruptcy because they were unable to recover, no, from the missed opportunity nung pumasok yung digital era. So, makita natin na yung reluctance, no, ni George Eastman na mag-innovate, ayun talaga yung naging cause kung bakit nalagay sila sa dangers, sa pagiging complacent at confident sa kung ano lang meron sila. Hindi sila naghanap ng bagong idea paano pa mapapaganda yung kanyang business. So, yun lang nakakalungkot. And kung mababalitaan nyo rin yung nangyari kay George Eastman, kayo na lang siguro yung mag-research kung ano yung naging buhay niya. So, with that, makita natin na yung lacking ng creativity at ng innovation pagdating sa aspeto ng entrepreneurship ay talagang napakahalaga. So, let me give you, ano ba yung mga negative impacts kapag hindi ka nag-pursue or hindi ka nag-embrace, hindi mo in-apply yung pagkakaroon ng creativity and innovation pagdating sa business
na gagawin mo. Actually, to make this interesting, naisip ko na i-compare ito sa isang romantic relationship. Okay? Sino ba dyan ang may mga relationship? Ayan. Taas ang kamay. Okay. So, pero ito ay isang relationship na hindi nagwo-work. Diba? Kasi, na-realize ko, kapag ikaw, hindi ka, alam mo yung madiskarte, okay, dun sa business na inopen mo or i-open mo pa lang, magkakaroon ito ng negative result. Okay? Parang isang relasyon na kung saan naging kayo, pero hindi na nagwo-work. So, paano ba natin masasabing ganon? Unang-una, basahin natin, di na kayo lumalago. Okay? So, may mga ganyang relasyon, di ba? Nung naging sila, hindi na nag-grow, di ba? Yung mundo is naging para sa kanilang dalawa lang. So, in business side, parang ibig sabihin nito is all about stagnation and irrelevance. Okay? Kapag daw ikaw ay hindi na in-innovate yung iyong business, hindi ka na nag-isip ng panibagong idea, matutulad ka dun sa nangyari kay George Eastman, na kung saan yung business nila ay naging stagnant, 'di ba? Unti-unti from being relevant, talagang sikat na sikat, and alam mo 'yon, talagang marami ang tumatangkilik ng film industry during that time. Pero it transformed to a negative result na kung saan naging irrelevant na siya. Because anyone who stops growing starts dying. 'Di ba? Parang yung relasyon nyo. Kapag hindi ka na nag-grow or either sa inyong dalawa ay hindi na lumalago, nako, it's better to stop that. Okay? Because pag di na kayo lumalago, unti-unti, 'di ba, makikita nyo na yung pangit sa inyong dalawa. Going back, katulad din sa business, without creativity and innovation, yung business's risk, it becomes stagnant and it fails to adapt to changing market conditions. So because of this, it can lead to a loss of relevance, especially kung may mga competitors ka na talagang nagsusumikap mag-innovate para alam mo yun, ma-capture yung market share at ma-attract yung customers. So, stagnant businesses may struggle to differentiate themselves or meet evolving consumer needs, ultimately hindering their long-term viability and growth prospects. So, yan ang una na makikita natin. Talagang stagnant, 'di ba? Irrelevant kapag walang innovation. Pangalawa, ito naman, di na nag-aral nung na-in love. Ayan, meron ba sa inyo ganyan, 'di ba? Simula nung na-in love siya, 'di ba? Ang nangyari, dating honor, dating masipag magbasa, magsulat, mag-aral, 'di ba? Mag-review, nung na-in love na, nako, tumigil na. 'Di ba? Hindi na naging competitive. So, it's just like in business, no? When you lack in creativity and innovation, you lost the competitive advantage. Kasi makita natin sa mundo natin ngayon, very talagang fast-pacing yung ating business environment, tama ba? So, it's very clear, no? And it's very wise talaga na ma-take yung innovation, because innovation is often the key, no, to maintaining a competitive edge. Kaya nga pansinin nyo ngayon sa social media sites, no? Isang beses lang nag-trending, 'di ba? Tatagal lang 'yan ng isang linggo, 'di ba? 2 linggo. Pero after that, what's next? So, kailangan talaga mag-innovate, especially kung ganun yung aspect ng business mo. Okay, lagi kang nagpapatrend, 'di ba? Lagi kang nag-iisip, paano ba makakakuha, 'di ba, ng malaking market sa business na 'to. So, what I want to tell you is that pag nag-fail daw, okay, ang isang business na mag-innovate, 'di ba,
they will lose their competitive advantage. Ibig sabihin lang nun, sa madaling sabi, mapag-iiwanan sila ng panahon. Ngayon, wala nang gumagamit halos ng halimbawa, ng keypad, 'di ba? Sa cellphone, dati may yan eh. 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pababa yung number. Ngayon, puro keyboard na yung yung ating ginagamit, 'di ba? Ganun din. Dati puro printed ang mga written documents natin. Ngayon, soft copy. Pwede na. So, kapag hindi ka sumabay talaga, you will lose your competitive advantage. And sabi nga dito, no, buti nga maraming entrepreneurs ngayon, no, they really adapt to change. Kaya may isang article nga ako nabasa, sabi dito, The Future of Business. Okay? 70% of entrepreneurs embrace digital transformation. So makita natin, 'di ba? Almost lahat na ng promotions ng mga businesses ngayon is walang iba kundi yung social media platform. Tama ba? Kasi pag wala ka sa TikTok, wala ka sa Instagram, wala ka sa Facebook, 'di ba? Medyo mahihirapan kang kumuha ng market at hindi mo rin makikita yung mga possible potential na customers mo. So, this can result in a decline in market share, profitability, and overall success kapag hindi ka nag-adapt sa change. Pangatlo, di na nakinig nung kinilig. Ayan. Yun naman yung tinatawag nating missed opportunities. Ayan. Dati, no? Nung wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, ang sipag pang humingi ng mga advices, di ba? Pero ngayon, tama ba? Sa mag-boyfriend, girlfriend, ako, wala nang ibang nakikita kundi yung partner niya. Because of that, nawala yung focus, no? Nawala yung attention para makita yung mga darating pang opportunities. The same thing with business. Without creativity and innovation, businesses may overlook or dismiss opportunities for growth, expansion, or disruption. So, pwede itong magresulta talaga ng missed opportunities na makapag-enter, no, sa mga panibagong market, makapag-develop ng bagong product, or makapag-capitalize or i-capitalize mo yung mga trends ngayon. At most especially, no, baka malimitahan yung potential for long-term success and sustainability. So, isa yan, no, sa negative impact. Kapag wala kang creativity and innovation, maraming opportunity na dadaan pero hindi mo mapapansin at hindi mo makikita. Dahil bakit? Wala nang bago dun sa business mo. And lastly, di na kayo gusto ng mga tao. Siyempre, isa sa mga purpose naman talaga ng business is to cater the need nga ng mga tao 'di ba, ng individual. So kapag ikaw medyo hindi na timely or hindi na relevant yung iyong business, it will diminish customer satisfaction. Kasi mahalaga yung innovation, no, para sa customer satisfaction. Kaya nga sa business minsan tinatanong ng mga tao ano bang bago? 'Di ba? Kasi pag may bago, talagang they will become curious. Okay? And marami din magiging loyal sa business mo. So, pag hindi talaga tayo nag-innovate, pwede maging outdated or maging inferior yung mga products and services natin. Dahil doon, hindi na rin tayo magugustuhan ng mga tao. Okay? So, but don't worry, no? Nalaman natin to ngayon because we can prevent those negative impacts by doing the right thing, which is to embrace creativity and innovation. So, what I want to share with you is, paano nga ba, no? Paano nga ba? How can we awaken the entrepreneurial spirit of creativity and innovation? Okay? Ready na ba kayo?
'Di ba? Gusto niyo bang malaman paano ba natin gigisingin talaga yung ating creativity, yung ating innovation? Paano ba natin ma-unleash yan at ma-uncover? So, these principles na ituturo ko sa inyo, it's really something that also helped me in my career. Unang-una, 'di ba, para ma-unleash talaga natin 'yan, is number one, remember that you were created in the image of God. No? Not to be so religious, pero alam naman nating lahat na tayo ay ginawa ng Diyos. So, meron akong gustong ipakita dito, no, na pwedeng makatulong sa atin. According to the Bible, in Genesis 1 verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. So dito, pinakita na si Lord pala ay, alam nating lahat, hindi lang naman siya Savior, 'di ba? Hindi lang naman siya namatay sa cross, 'di ba? Narinig natin 'yan ngayong Holy Week. But our Lord is also a creator. Okay, tandaan nyo 'yon, no? Mahalagang truth 'yon na dapat nating malaman. Bakit? Kung ang nag-create sa'yo ay si God, na kayang gumawa ng mundo natin, 'di ba? Lahat na nakikita mo, siya ang nag-create niyan. And ang sinasabi dito, we are also created in His own image. Pag ni-recognize natin yan ngayon, it will instill na tayo pala is meron tayong sense of purpose. Meron tayong creativity din sa sarili natin because our God is a creator. So, minsan kasi tinitignan mo yung sarili mo na wala kang kayang gawin, 'di ba? Wala kang kayang isipin, wala kang kayang i-formulate na something. But that's not true. Because if you were created in the image of God, and our God is a creator, pwede mong maposes yung ability na yon. Tama ba ako? So, itong belief na to, it really underscores the notion na yung creativity ay isa lang human attribute. Pero, actually, this is a reflection of the divine creator's ingenuity. So, kapag niyakap mo yung perspective na to, you can approach yung pagiging entrepreneur na meron kang, alam mo yun, sense of reverence for the creative process. At talagang magkaroon ka ng appreciation na ikaw pala, dahil you are created in the image of God, you are also a creator. Or you have a sense of creativity. Meron kang kayang gawin. Meron kang kayang mabuo through your skills and talents. And you just need to innovate that potential and to bring yung idea na meron ka sa buhay mo. So, kapag ganito yung mindset na meron ka, talagang lalawak yung iyong imagination, karoon ka ng mga experimentation, at ma-empower ka para ma-overcome mo yung mga challenges na talagang meron kang confidence, knowing na you are created limitless talaga. As well, meron ka ding creativity. Okay, lagi mong tatandaan yan. Remember that you were created in the image of God. Don't lose your identity. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, you are a creator. Pwede ka nga maging content creator eh. Like yung mga examples natin kanina. Meron silang inventions, 'di ba? Meron silang na found talaga na something na talagang nakatulong sa kanila. So all of us can also be an entrepreneur na kayang mag-start ng business with an idea. Which will lead us to the point number 2. Because you are or you were created in the image of God, gusto ko ding sabihin sa'yo that you are unique. Tama ba? Unique ka.
there's one idea or one big idea behind you. So, lahat tayo talagang magkakaiba tayo, 'di ba? Mayroong mga konting resemblance pero wala talagang creation na totally the same. That will lead us para maisip mo na talagang kakaiba ka. You are unique. And because you are unique, meron ding one big idea na nasa iyo. Ikaw lang yung makakaisip. And I just want to prove na unique ka. Unang-una, iba-iba po tayo ng DNA. Tama ba? DNA. Every person's DNA is really distinct, making each individual genetically unique. Even nga yung, alam nyo ba, even yung identical twins, meron din silang slight differences in their genetic makeup. Okay? So, talagang kakaiba ka. Pangalawa, unique ka because of your fingerprints. Katulad ng DNA, yung fingerprints, unique din yan sa iba't ibang tao. Walang individual, diba? Or no two individuals have the exact same pattern, no, ng fingerprints, 'di ba, or ng mga lines or sa kanilang mga fingertips, tama ba? Yung pangatlo, lahat po tayo magkakaiba tayo ng personality. Tama? Each person has a unique combination of personality traits. It is influenced by genetics, upbringing, ano yung culture na nakalakihan mo, di ba? Or even your life experiences. So, ito ngayon yung nag-shape sa'yo ngayon. Paano ka ba mag-isip? Paano ka makiramdam? Paano ka makitungo sa ibang tao? So, dahil doon, kakaiba ka din. Tama? Hindi pare-pares ang ating DNA, ang ating fingerprints, and ang ating personality. So, kapag naintindihan mo at niyakap mo na yung iyong uniqueness, napakahalaga niyan para ma-unlock yung creative potential mo pagdating sa entrepreneurship. Because each individual possesses a distinctive blend of talents. May kakaiba tayong passions and life experiences na nagre-resulta sa isang creative na output. So, kapag talaga nakita mo na meron kang strength na ganito, kasi gano'n naman eh. Ako, meron akong kayang gawin. Naniniwala ako na hindi nyo kayang gawin. Tulad ngayon, kayo nakikinig. Ako, nagsasalita ako dito. Tama ba? May kanya-kanya tayong strength. At kapag naintindihan mo yon, lagi ka magsisimula sa'yo. Ano ba yung idea mo? Pag kasi nakita mo at ni-recognize mo yung strength na meron ka, unti-unti makikita mo at madidiscover mo na rin ano yung idea na kakaiba na meron ka. Alam nyo, may mga tao tayong kilalang sikat na mga tao, no, na talagang kakaiba sila mag-isip. Kung nanonood kayo ng mga vloggers sa YouTube, 'di ba? Sila Kong TV, sila Sir Gavin. Kakaibang mga thinking nila. Paano nila naiisip 'yon? So, same with you. Kaya mo din mag-isip ng something na talagang possible mag-trend. Okay? So, you have that within you. Kasi, always remember na kapag kasi ikaw yung nakaisip, 'di ba? At meron kang one big idea, doon mo makikita yung authenticity. Ibig sabihin nun, yung na-discover mo, yung gusto mong gawing business at naisip mo, it becomes something valuable. At masasabi mo talaga yon na original, hindi ka lang nanggaya. Kasi, you have creativity within you. Okay? Pangatlo, in all you do, pursue excellence. Ayan. Sa lahat ng ginagawa mo, especially kung meron kang i-open na business, even yung ginagawa mo ngayon, okay, always pursue excellence. Kasi yung pag-pursue, no, or
Sa lahat ng ginagawa mo, talagang gusto mo maganda, magaling talaga, pinaghandaan mo yan. Ayan ay masasabi kong foundational principle yan eh. Para ma-unleash yung creativity and innovation sa'yo eh. Because excellence is exceeding what you've done before. Okay? Hindi excellence yung gusto mong, alam mo yon, gusto mo lang magyabang sa ibang tao or feeling mo lagi mas magaling ka sa kanya. No. But excellence is about exceeding yourself. Kung ano yung nagawa mo ngayon, di ba? In order to become more creative and more innovative, di ba? You need to exceed that expectations. Kaya dapat tayo, ang pinakamatinding kalaban natin at ino-overcome natin ay walang iba kundi yung sarili mo. Okay? And don't get me wrong, no? Excellence is not merely about achieving or gusto mo maging perfect. Hindi ganon. But it is all about continually striving to exceed expectations. At even yung sarili mo, you will push the boundaries of what's possible. 'Di ba? Kaya nga, making the impossible possible. Ganun sa business. Ganun ang pagiging entrepreneur. By pursuing excellence sa every aspect ng trabaho mo. From, halimbawa, meron ka mga product design, customer service, talagang gusto mo maging efficient yan. Gusto mong meron kayo laging strategic planning, di ba? Pinag-iisipan mo ano na yung mga next step nyo. Nako, pag ginawa mo yan, you can create a culture of innovation. Believe me, no? It will inspire creativity and it will drive continuous improvement sa kung anong meron ka. So, if you commit yourself sa excellence, no, magiging maayos yung iyong mindset. Yung mga challenges ngayon na pumapasok at dumadating sa buhay mo, imbis na problema ang tingin mo dyan, mapapalitan yan ng opportunities for growth. 'Di ba? Like yung mga failures mo, 'di ba? Or kung ano man ang mangyari sa magiging business mo, challenges na yan. Makikita mo yan as a room for improvement. 'Di ba? Napakaganda. Kaya dapat sa lahat ng ginagawa natin, galingan natin. Ibigay natin yung ating best effort to deliver something good. Okay? And pang-apat, syempre ako, I also admit na di mo naman kaya lahat yan na mag-isa, di ba? Ako personally, no? Di ko kaya maging creative and innovative nang ako lang mag-isa. That's why, yung number 4 natin, napakahalaga nito, is to collaborate with the right people. So, I really suggest to find the right people. Di ba? Mga tamang tao. Kasi, kapag ikaw, meron kang mga kaibigan, di ba? May mga kasama ka na mga taong naniniwala sa'yo. Alam mo yon, talagang mabibuild up yung confidence mo. Doon ka talaga makakapag-isip. At syempre, maririnig mo din yung idea nila na possible, hindi mo pa naiisip. 'Di ba? Ako personally, no, para sa akin, napakahalaga na meron kang support system or right people within your reach. 'Di ba? Kasi napakahalaga niyan eh. Kasi by surrounding yourself with the right people, 'di ba? Yung mga tao na kung saan halos kaparehas mo ng vision, kino-complement yung kaya mong gawin, nagbibigay ng ibang atake, ibang perspective, nilalatag niya sa iyo yung mga pwedeng mangyari para ma-evaluate mo ano ba talaga yung magandang action na gawin. Pwede ka ngayon makapag-amplify ng creative abilities and achieve greater success. Kaya nga yung collaboration din sa kanila, no, sa mga taong to, masasabi kong cornerstone yan ng entrepreneurship. Kasi, yung collaboration, no, sa ibang tao, it really allows you to leverage the collective wisdom and expertise ng team na meron ka. Diba? Yung biglang may mabubuo kayong idea,
that drive your business forward. Okay? So, napakahalaga ng collaboration because it also empowers you para talagang magtuloy-tuloy yung creativity and innovation ng business na meron ka. At sila din makakatulong sa'yo para ma-harness yung skills na dapat mo pang i-improve. Kaya ako, I really suggest every one of you to find right business partners. Talaga yung makakasama mo sa pagbuo ng business na ipoporso mo. Dapat yung makakasundo mo. Nakakalungkot naman kung bumuo kayo ng business then madedissolve din. So, dapat ngayon pa lang, napin mo na yung mga tamang tao na pwede mong makakolab. So, collaborate with each other for better growth in entrepreneurship. And lastly, believe that you can achieve something great. Okay? So, lahat ng yan, mawawalan yan ng saysay if you do not believe. So, kung meron mang dapat kang pinakaunang gawin or pinakamahalagang gawin sa lahat, ayun ay ang maniwala. Kung gusto mo talagang ma-unleash yung kakayahan mo, yung potential mo, creativity, innovation mo, unang-unang dapat gawin ay maniwala kang kaya mo. Believe in your capacity, to accomplish remarkable goals para ma-unleash yung potential na meron ka. Dapat ganito ang mindset mo. Naniniwala ka, 'di ba? Kung ikaw naka-receive ka ng vision, naka-receive ka ng isang pangarap na business, meron kang one big idea. Yung vision na 'yon, dapat huwag mong tigilan. Tama? Huwag mong tigilan until it became a reality. Because of that, anong maiisip mong kailangan mong gawin? Dapat meron kang conviction sa ability na meron ka. Yung gagawin mo or yung uumpisa mo, hindi mo hahayaan hanggang dyan lang or hanggang introduction ka lang. Dapat it will also leave a lasting legacy. Okay, naintindihan nyo ba yon? Lahat meron ka talagang conviction, talagang committed ka sa cause na to. Kaya nga, sabi natin kanina, diba, ang isang entrepreneur, ito ay isang tao na nakakita ng pangailangan, nag-take ng risk, para saan? Para ma-fill in yung pangangailangan na yun. So, hindi lang basta nakakita, kundi gagawin at sosolusyonan kung ano yung problemang nakita niya. By taking risk, hindi siya natatakot na sumugal or mag-invest ng time, ng effort para ma-accomplish yung goal na meron siya. Napakahalaga niyan because tong ganitong paniniwala, it will fuel your passion. It propels you forward in the face of adversity. So, guys, embrace the mindset that greatness is within your reach. Kung hindi pa kayo naniniwala sa sarili nyo, let me tell you, ako, 'di ba, bilang inyong speaker ngayon, ikaw na nandyan ngayon, naniniwala ako na may kaya kang gawin. Naniniwala ako sa kakayahan na meron ka. Okay? Tandaan mong mabuti yan, na merong isang taong naniniwala sa'yo. And I really encourage you na suportahan mo lalo na ang sarili mo. Pwede ba yan? Okay? And let me end with this. Alam nyo, nung high school ako, I was the class valedictorian. Nag-speech po ako. Sabi ko sa pinakaunang line ko, there's nothing permanent except change. Ito ay nakuha ko kay Heraclitus. Diba? Kung kilala niyo po siya. Sabi niya, there's nothing permanent except change. Sa buhay po natin, nothing is permanent. Lahat nagbabago. Yung sitwasyon mo, yung mga tao, 'di ba? Yung mga pangyayari sa paligid natin, lahat 'yan nagbabago.
In that way, maisip natin, napakahalaga talaga ng progress. Napakahalaga ng ability to change. Ability to adjust. Napakahalaga niyan. Para hindi ka ma-left behind. Ang bilis ng panahon eh. Ngayon parang ganda-ganda ng ginagawa mo. Mamaya-maya, parang bakit ganito na yung nangyari? Pero still, there's hope na makaka-cope up ka. And you can also improve. And that is change. Diba? Ayan po ang pagbabago. Talagang hindi natin yan maiiwasan, guys. So instead of fearing change, the key is acceptance and embracing it. Kasi by acknowledging the fact that life is always changing, magagamit natin yung mga changes na yan bilang opportunities to better ourselves and our situations. So, through learning and development, we can motivate ourselves to change and adapt for a better tomorrow. So, by embracing creativity and innovation, we can achieve continuous progress and success sa buhay po natin. So, in life, always remember this. Choose wisely. Yan ang challenge ko sa inyo. To choose wisely. Kung ako ang mag-a-advise, change for better growth by embracing creativity and innovation. So again, I'm Coach Mondi, Raymond Marty Victorino. You can add me on Facebook. You can search my name, and if you want to join our organization in promoting change to the next generation, you can always message me on Facebook. So again, thank you for inviting me, and I hope in the future magkita-kita tayo at kayo na ay magiging mga future entrepreneurs na nilulook forward ng maraming tao. So salamat everyone, and God bless you all.